bumabaha, sir, iaano ho ng tubig ito. Matatabunan po ng mga tinig, iaano ng yabat. Ang yabat po dito, gagabahay. Pag pumasok pong ganyan, hanggang doon po, sa gawin doon, puro tinig, puro dumi. Kaya wala pong naaani yung mga bukid na yan. Ako po si Lucila de la Cruz, residente ng Kaingin, Tabing Ilog. 30 years na po ako nakatira dito sa lugar na ito. Nung bumabaha po dito, malalim po ang tubig. Saka yung pong bukid namin, dito po sa tabi ng ilog na ito, wala po kaming kukuha. Nagtatabunan po ng yabat. Yung pong bagyong Undoy po noon, talagang napakalalim po naman ng namin. Kasi po yung bahay namin, talagang pinasok po ng tubig. Malalim. Na yung pong papag namin, nagpatong na ang papag. Konti na lang din po maaabot na para lang may tulugan kami. Parating na ang bagyo, yung pong asawa ko namumulak po ng kawayan. Gumagawa po siya ng balsa dito po sa harapan namin. At pag yun pong talagang malalim na malalim, doon daw po niya kami isasakay para makaalis. Ganun. Kaya lang po, pag nayari naman na yung baha, ahas naman po nasa bahay. Kaganito pong ahas. Nagigiba din po kasi yung dingding namin, no? Pag naanuhan ng yaba. Diyan po yan pong karsada na yan, pag may nagdadaan po pag bumabaha, dito po ang tubig. At kasi po yan, mga bukirin namin na yan, nagkakaroon ng mga sukal pag yung panahon ng tagulan. Eh ngayon po siguro, baka wala nang papasok na sukal. Nung kasalukuyan bumabaha po, marami akong iniisip kasi malalim po ang tubig dito sa amin. Naalala ko po noon ay baka maanod yung mga bahay namin ng mga kagamitan. Hindi naman ako makababat, malalim po ang tubig, baka malunod po ako. Ganun lang ko. Pagka bumaha, hindi lang po yung buhay po namin ang parang nalalagay po sa peligro, pati po yung aming mga kinabubuhay, mga pananim, mga alagang hayop. Lalong-lalo na po yung mga anak naming maliliit. Sobrang lalim po ng baha dito pagka yung talagang disastrous po yung baha. Tapos malakas yung bagyo, maraming dalang ulan. Hindi po kami nakakatulog magdamag. Hanggang hindi humuhupa yung tubig, hindi po kami natutulog. Gawa nga po nung hindi namin alam kung lalaki pa o bababa na yung kwan. Isa na lang po namin binabantayan yung tubig. Yun po, yung karanasan namin dito, natatakot kami. Baka malunod kami. Lalong-lalo na yung mga anak namin maliliit. Sa mga palay po, talagang yun po, talagang malaking dagos sa amin. Lalo na po pag nataon na yung namumunga na yung palay, wala na po talaga kaming aanihin doon.
Yung mga light materials po, tinatalian namin ng mga suga, ng mga pabigat. Tapos pupunta po kami dun sa mga kapitbahay na mas matibay po yung pagkagawa ng bahay nila. Panatag po ngayon ang ano namin, kesa po nung mga nakakaraan na wala yan. Ngayon po, nakasafety na rin yung bahay namin, nasafetyhan po niyan. Malaking tulong sa amin yan. Kahit po dun sa mga bukirin namin. Ngayon pong nagawa, malaki pong pakinabang yan. Dito po ngayon, sir, kasi nga po, halos naharang na yung buong pinanggagalingan ng tubig. Aapaw po siya kung talagang malalim po yung baha. Pero hindi na po basta-basta. Kumbaga, minimal siyang dumarating na lang. Hindi kagaya nung dati na biglaan po talaga, halos flash flood siya. Ngayon po, magbaha man, unti-unti siya. Kung wala na pong ulan na madadagdag pa, gano'n na lang po siya. Pagka hindi siya yung talagang marami pong tubig ulan, okay naman na siya. Malaking tulong na rin naman po. Ang naalala na lang na po namin ngayon, yung mga bahay na lang po namin. Yung baha po parang hindi na po siya yung priority na pinoproblema namin. Kagaya ng dati na, siyempre po kasi pag may bagyo noon, may baha. Ngayon po, ang pinagkukanan na lang namin yung pagpapatibay na lang ng bahay. O kaya paglikas kung kinakailangan. Pero yung baha po, ina-expect pa rin po namin pero hindi na siya siguro ganun na kalala. Gawa nga po nung meron na ito na paunang protection po namin.